buhay nagkukrus ang mga landas ng pauwi at papunta pa lamang. May mga naging saksi sa kasaysayan at may lilikha pa lang ng sarili niyang kasaysayan. Magandang gabi, ako po si Rhea Santos. Samahan niyo kaming magbalik tanaw sa EDSA 1986 kasama ang dalawang naging bahagi ng mga kwento at isang tagapagmana ng mga kwento. Mga kwentong hango sa tunay na buhay. Sana'y tulungan po ninyo ako para makapil ko naman ng mami ko, ng mga kapatid ko, at lalong-lalo na para makapaglingkod na rin sa inyo. Ang tinig ni Chris noon ang isa sa mga nakaantig sa puso ng mga makabayan. At dahil sa pagkakulong ni Ninoy, napukaw ang damdamin ng karamihan sa mga Pilipino. Hindi nanalo sa eleksyon si Ninoy. May ilang nagsasabi, dinaya raw ni Marcos ang bilangan. Nang magkasakit sa puso si Ninoy sa loob ng kulungan, pinayagan naman ito ni Marcos na pumunta sa Amerika para magpagamot. At doon, ipinagpatuloy ni Ninoy ang laban. I had only my brief and my t-shirt. I refused to eat because I thought they were poisoning me. There was nothing in the room, barely nothing. And I had nothing to do but twiddle my thumb. And for the first time in my life, I heard the ticking of every second, and I was counting every second into minutes. And as the minutes marched into hours, and the hours into days, and days into weeks, I knew what loneliness meant. Matapos ang 3 taon, umuwi si Ninoy sa Pilipinas. Tatakbo siya sa pagkapresidente, kalaban ng administrasyong mahigit 25 taong nasa posisyon. At nangyari na ang kinatatakutan ng marami. Ang bayani ng bagong Pilipinas, pinatay. Sobra na! Tama na! Palitan na! Tama na! Sobra na! Palitan na! Ito ang sigaw ng mga Pilipino. Gusto na nilang maging malaya. Ang pagpatay kay Ninoy ang siyang naging mitya ng pinakamahalagang nangyari sa kasaysayan ng bayan. Lumabas kayo sa bahay ninyo sapagkat itong bayan na ito ay bayan ng malalayang mamamayang Pilipino. February 25, 1986, naganap ang EDSA People Power Revolution. For the sake of the Filipino people, I ask Mr. Marcos to step down now so that we can have a peaceful transition of government. Pinatalsik ng bloodless revolution ang diktadoryang pamahalaan ni Marcos. Ito na nga ngayon ang demokrasyang tinatamasa natin. Taas noon nating ipinagmamalaki na nakamit natin ang kalayaan ng walang dahas. Sa kasagsagan ng EDSA 1, munting sanggol pa lamang ang apo ni dating Pangulong Cory Aquino na si Jiggy. Anak siya ni Boss si Aquino Cruz, ang panganay ni Cory at Ninoy. Wala raw siyang kamalay-malay na ang kinabibilangan niyang pamilya ang isa sa mga magiging susi ng tagumpay ng EDSA. Jiggy, ilang taon ka nung nangyaring EDSA People Power Revolution? 4 months pa lang ako nung People Power Revolution. Tinanong ko rin sa nanay ko kung nasan ako that time. Malapit ba ako sa action. But she said na kasama niya ako in the house of sa ate ng lola ko in Wakwak. Ayon kay Jiggy, hindi man daw niya personal na nasaksihan ang bawat matagumpay na araw sa EDSA, lumaki naman siyang busog sa mga larawan, video at kwento tungkol dito. Anong pakiramdam na lola, si Tita Cory, of course, and ang lolo mo, si Senador Benigno Aquino Jr., na talaga namang naging bahagi ng matagumpay na EDSA People Power Revolution? Siyempre, proud na proud. Sa ngayon kasi, ang dami na rin mga bansang, hindi naman kumopya, but na nakuha yung people power. And proud na proud ako na ang handog talaga ng bansa natin to the world was people power, na
pwedeng makakamit ng kapayapaan na walang violence. Marahil kadikit ng araw ng kanyang pangalan ang katanyagan, impluwensya at kapangyarihan. Pero mas gusto pa rin daw ni Jiggy na makilala bilang isang ordinaryong mamamayan. Ito ha, i-confirm mo lang or itanggi mo kung nangyari talaga. Totoo daw bang naglanding ka via helicopter sa Hindi Ateneo? totoo. Ikaw ba Hindi ko yun? talaga gusto yung storya na yun. I was in prep, tapos mga bandang grade 2, ikaw ba yung nag-helicopter? Tapos, ha? Hindi. Hinatid ako ng nanay ko ng first day ko in school sa isang kotse. Tapos, it was just, my lola was so angry. Tapos yung presidente rin mismo ng school had to write to that writer na bakit mo sinulat to? And then, nung college na ako, I had the chance to see that writer in person. Tapos sabihin ko pa ba na nagalit ako sa tapos hindi, not worth it. Huwag na lang. Nakapagtapos ng kursong Management and Communications Technology sa Ateneo de Manila University si Jiggy. At si President Cory Parao mismo ang humikayat sa kanya na personal na maghanap ng kanyang mapapasukang trabaho. Yung advice na binigay ng lola ko na by the time you graduate, mag-apply ka na. Huwag ka na magpahinga. Tapos kailangan gusto magbakasyon. Hindi, sabi niya, you need to be a step ahead of everyone. And then yung parents ko rin, kinat na yung allowance ko para forced to look for a job, yeah. Tulad ng ibang aplikante, matyagang pumila at nakipagsiksikan si Jiggy sa mga job fair. Umaasang makakakuha siya ng maayos at magandang trabaho dahil sa kanyang credentials at hindi dahil sa kanyang pangalan. Tingin mo, nagkaroon ka ng edge dahil Aquino ka or kinonsider nila yon? Nung interview kasi, doon na lang minsan, are you related to ano? So doon lang nila nalaman. But at the end of the interview na. Yes. So, tingin ko naman na nadala ko yung, thanks to my parents, yung tinuturo sa akin ng magulang ko and my lola, na nadala ko naman yung sarili ko during the interviews. Kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang executive sa isang malaking business company si Jiggy. Maaaring nakaranas na rin siya ng konting tagumpay, ngunit hindi pa rin daw niya nakakalimutan na tumanaw ng utang na loob sa kanyang mga magulang. Pero yung first sweldo ko, I gave it to my parents. Talaga? Bakit? Sila naiyak sila na. Ano ba yon? Turo ba yon ng lolo, No, ng lola? Saan mo no. nakuha yung ganyang ugali? Advice sa akin nung isang tito ko na friend ng dad ko na, alam mo ba na yung nung binigay ko sa, okay siguro gawin yun. Tapos, nga no, and I did it na. At naiyak sila? May mga parang sobrang na-touch sila. Inamin sa amin ni Jiggy, wala raw siyang anumang bisyo, ni hindi raw niya naranasang manigarilyo o malasing sa mga party. Ang tangi lang daw niyang kinahumalingang gawin, ang panonood ng basketball kasama ang kanyang lola Cory. Fondest memories mo with your lola? With my lola watching basketball games. Ah, yes. Every Sunday kasi, PBA or UAAP, it ends siguro mga 6 eh. Paano pag we eat dinner yung buong family. Sa family reunion pag Sunday, dinner mga 6:30. Minsan nag-overtime yung game. Yung mga ninang ko, pwede ba off na yan, let's eat. And then si Josh then, Lola, let's eat na. Tapos no, kailangan tapusin yung game. Silver is an active admirer. At kahit hindi man daw niya naabutan ang kanyang lolo Ninoy, may isa raw itong natatanging pamana para sa kanya. My lola thinks that I look like my lolo. Tapos may nahanap siyang picture nung 17 years old yung lolo ko. And kamukhang-kamukha. And my dad's like, tingin mo to. My mom, tingin mo to. Tapos oo nga, no? May resemblance because my lolo's ears lumilitaw sa face. So lola ko, tawag niya the Dumbo ears kasi malaki pa. Lumilipad palabas. Dahil ba doon favorite ka? Naging favorite ka? You're the first apo, kamukha mo pala si Hindi lolo. na favorite. But my lola kasi treats everyone the same way.
At bilang pagkilala sa ginawang kadakilaan ng kanyang lolo at lola, isang comic book ang ginawa ni Jiggy. Naglalaman ito ng mga larawan, tula, kwento at sanaysay tungkol kina Ninoy at Cory. 2008, I came up with a book called Ninoy Arts and Essays. Since comic book fan ako, I got the Pinoy comic book artists from the big company like Marvel Comics, DC Comics. Kinuha ko sila. And I asked them if they could contribute to the art. And then 25 defining moments of my lolo's life I put in the book. And then for every moment, may isang nagsulat about an essay about it. So my lola, ako lang pwede magsulat nito. Ako lang may enough stories about it. So she volunteered herself to write 4 of them. Maliit na bagay lamang daw ito kung tutuusin, kumpara sa pagsasakripisyo ni Ninoy at Cory at ng bawat Pilipino na nakiisa noon sa kahabaan ng EDSA. Sa lahat ng mga naging kwento at na naranasan mo bilang isang Aquino, no, ano kaya yung pinaka magandang aral na naituro sa iyo ng EDSA People Power Revolution sa pananalita na din ng iyong lola? Siguro yung pagdadasal. My lola always believed in prayer power. People power, more importantly, prayer power. And siguro yun yung underlying thing in people power, that people were praying in the streets, yung mga pare, yung mga madre, sila yung humarap sa mga sundalo. And in the end, it won. In the twilight years of my lola, na sinasabi niya rin na magdasal, magdasal, magdasal. And people, parang, dasal na lang ang sinasabi niya. But nung namatay siya, people started praying again. So, ang galing. So, my promise kasi, kapag may opportunity to say na magdasal tayo, kasi my lola believed in it, and ako, naniniwala din ako. Lumipas man ang panahon, nagkaroon man ng mga naglalakihang gusali at mga pagbabagong hatid ng modernisasyon. Ang iniwang mga bakas at alaala ng People Power Revolution sa bawat taong naging bahagi nito ay magpapatuloy hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Masasabi natin na nagsimula sa Pilipinas ang People Power. It's something we can be proud of. So, huwag natin kalimutan, patuloy natin pag-usapan.